Open your Bible in Jeremiah 32, verses 39 to 40. Jeremias 32, talatang 39 hanggang 40. Ang sabi rito sa Tagalog, at bibigyan ko sila ng isang puso at ng isang daan upang sila'y matakot sa akin magpakailanman. Sa kabubuti nila at ng kanilang mga anak pagkamatay nila. Verse 40. At ako'y makipagtipan na walang hanggan sa kanila, na hindi ako hiwalay sa kanila upang gawan ko sila ng mabuti. At sisilan ko sa puso ng takot sa akin upang wag silang magsihiwalay sa akin. Salamat sa Diyos sa kanyang banal na salita. So ang message ay Restoration of the Fear of the Lord, Part 3. Pagsasauli ng takot sa Panginoon, ikatlong bahagi. Maliwanag dito na ang Diyos ay magbibigay ng isang puso. Ang isang puso na ibibigay ng Diyos ay bagong puso na may bagong espiritu. Malambot na puso, pusong laman. Puso na matanggapin sa salita ng Diyos. Pusong na bukas sa Word of God. Puso na mapagpakumbaba. Ang isang pusong ito na ibibigay ng Panginoon ang dahilan para magkaroon ng takot sa Kanya. Matakot sa Diyos hindi lamang minsan, kundi magpakailanman sa lahat ng panahon. Nang pagkatakot sa Diyos ay hindi sa ikasasama ng sino man, kundi sa ikabubuti ng bawat isa. So siya ay maglalagay ng bagong puso. Lalagyan niya ng pagkatakot sa Kanya upang huwag malayo, huwag mahiwalay sa Panginoon. Ang kalooban ng Diyos manatili, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. Sapagkat kung tayo lalayo, hiwalay sa Panginoon, wala tayong magagawa. At thank God sa fear of the Lord para tayo ay manatili, magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Praise God. The fear of the Lord is one of the 7 spirits of God. There are 7 spirits of God. May 7 espiritu ng Diyos. Sa English, Isaiah 11 verse 2. Inisa-isa rito ang 7 spirits of God. Number 1, the Spirit of the Lord. Number 2, the Spirit of wisdom. Number 3, the Spirit of understanding. Number 4, the Spirit of counsel. And number 5, the Spirit of might. And number 6, the Spirit of knowledge. At number 7, the fear of the Lord. Ang 7 spirits, nariyan yan sa throne of God. Sa book of Revelation, nang si John ay dinala ng Diyos sa heaven, nakita niya sa throne of God ang 7 spirits of God. At maliwanag ng fear of the Lord ay pang-7 na 7 spirits of God. Ang 7 is number of perfection, completeness, wholeness. So napakahalaga ang fear of the Lord sapagkat ito ang kabuuan, ang kakumplituhan ng 7 espiritu ng Panginoon. Bakit? Hindi ka magkakaroon ng wisdom without the fear of the Lord. Ang wisdom na mula sa Diyos ay nagsisimula sa pagkatakot sa Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. At hindi ka rin magkakaroon ng tunay na understanding without the fear of the Lord.
Kasi sa fear of the Lord, mayroong understanding. Sa fear of the Lord, may counsel, may might. Sa fear of the Lord, I may knowledge. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Praise God. Salamat sa Diyos. Ang sabi rito sa Bible, sa Psalm 145, verses 18 to 20, ang Panginoon ay malapit. Kanino? Sa lahat na nagsisitawag sa Kanya. Kung nais niyo maging malapit sa Diyos, maging close sa Panginoon, be a man or woman of prayer. Yung laging tumatawag sa Diyos, yung laging nagpipray, yun ang mga malalapit sa Diyos. Kaya sabi sa Bible, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Come close to God and He will come close to you. So yung prayerful, ang siyang nakakaunawa at nakakaalam kung ano ang nasa puso ng Diyos. Kasi once you spend time in prayer, sinishare ng Diyos ang nasa puso niya. Binabahagi ng Diyos yung nasa Kanya. Kaya nalalaman mo sa biyaya at awa ng Panginoon yung nais ng Diyos. Yung kalooban at kagustuhan ng Panginoon. Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsitawag sa Kanya. Sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Bakit? May tumatawag naman sa Diyos pero hindi totoo ang pagtawag nila. May nagpe-pray naman, hindi buong puso ang kanilang panalangin, kaya walang nangyayari sa buhay nila. Pray ng pray, hindi naman nababago ang buhay nila. Prayer changes a person, pero hindi mababago ang buhay mo kung hindi totohanan ang panalangin mo. Maraming pray ng pray, tingnan mo ang buhay nila, nagbago ba? Kasi wala sa puso ang ginagawang panalangin. Maliwanag, sabi rito, ang Panginoon malapit sa lahat na nagsitawag sa Kanya, sa lahat na nagsitawag sa Kanya, sa katotohanan. Totoo ang pananalangin ginagawa. Hindi pa kunwari na panalangin, kundi totohanan na pakipag-usap sa Diyos. Kaya may result ang kanilang panalangin. May nangyayari sa buhay nila. Verse 19, tingnan niyo ang kasunod. Kanyang tutuparin ang nasa nila na nangatatakot sa Kanya. So pag may fear of the Lord ka, ang desire ng puso mo ay tutuparin ng Diyos. Ang ninanasa mo mula sa Panginoon ay gagawin ng Diyos. Ang minimithi na yung puso ay papangyarihin ng Panginoon. Kanyang tutuparin ang nasa nila na natatakot sa Kanya. Kanya ring didingkin ang kanilang daing. Tingnan nyo. At ililigtas sila. So sinang pinakikinggan ng Diyos? Kaninong pananalangin ang sinasagot ng Diyos? Maliwanag dito, ang panalangin na may fear of the Lord. Kaya kung ikay may takot sa Diyos, sa oras na ikay tumawag sa Diyos, pakikinggan ka niya. At sasagutin niya ang panalangin mo. At ang sabi rito, at ililigtas sila. Dumating man ang panahon na kailangan mo ng pagliligtas ng Panginoon, mangyayari yan pagka ikay may fear of the Lord. Ililigtas ka sa kapahamakan. Ililigtas ka sa kamatayan. Ililigtas ka sa mga masasamang tao. Praise God. Then, verse 20, anong sabi? Iingatan ng Panginoon. Sino? Ang lahat. Sabi niyo lahat na nagsisiibig sa Kanya. Do you love Jesus? Ang pag-iingat niya ay sa mga nagmamahal sa Kanya. Sino ba ang nagmamahal sa Diyos? Yung may takot sa Diyos. Hindi ba pwede na mahal mo ang Diyos wala kang takot sa Kanya?
Ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay may fear of the Lord. Bakit? Ang may fear of the Lord ay masunurin sa Diyos. Diba sabi ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Susundin mo ang aking mga utos. So ang pag-iingat ng panglalo na in these last days, nabubuhay tayo sa mapanahong mapanganib. Napakapanganib ng panahon natin. At ang sabi sa Isaiah, ang mundong ito ay padilim ng padilim. Ang ibig sabihin, pasama ng pasama. Kailangan natin ng preservation. Kailangan natin ng pag-iingat. Pag-iingat ng Panginoon. At sino ang iingatan niya? Nagmamahal sa Kanya na may takot sa Diyos. Amen! Ngunit lahat ng masama, anong gagawin sa masama? Lilipulin niya. Yan ang Word of God. Nangyari ngayon sa, di ba, sa panahon ni Noah, nilipol niya lahat ng tao. Ilan lang laligtas? 8. 8 is number of the beginning. Kaya muli doon nagpasimula sa 8 ang human race. Praise God. Malakay. Sabi niya, Malachi. Malakay. Chapter 3. Verses 16 to 17. Malakyas 3. Talatang 16 hanggang 17. Na magkagay silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig. Tingnan niyo. At pinakinggan ng Panginoon at dininig. Pinakikinggan at dinidinig ng Diyos. Ang may takot sa Kanya. At isang aklat ng alaala ang nasulat sa harap niya. Para sa kanila, tingnan nyo, nang natatakot o nangatakot sa Panginoon at guminita ng kanyang pangalan. So mayroong book of remembrance. Para kanino? Ang aklat ng alaala sa natatakot sa Diyos. Alam niyo ba sa heaven ay napakaraming books? May book of life, book of remembrance, at iba pang books. At maliwanag, ang book of remembrance ay very specific sa natatakot sa Kanya. Ngayon, bakit tinawag na book of remembrance? Kasi ang may fear of the Lord ay inaalala ng Diyos. Amen! Kaya tawag, book of remembrance. Di bali na, hindi kinaalala ng sino mang tao. Ang mahalaga, kung may takot ka sa Diyos, may umaalala sa iyo. His name is Jesus Christ. Amen? Umaalala sa iyo. Inaalala ka niya. Anong ibig sabihin nito? Pag may fear of the Lord ka, hindi ka kakaligtaan. Hindi ka kakalimutan ng Panginoon. Ikaw ay nasa puso at isipan ng Diyos. Ikaw ang nilalaman ng kanyang mind and heart. Pag may fear of the Lord ka. Tingnan nyo, sa verse 17, napakaganda ng binabanggit dito. At sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mahukbo. Sino ang may-ari sa may takot sa Diyos? Ang Diyos. Pag-aari ng Panginoon ang may takot sa Kanya. God's property. Isipin niyo ito. Pag may fear of the Lord ka, ikay sa Diyos, ikaw sa Panginoon, kabilang sa kaharian ng Diyos. You belong to His family. Ang umaangkin sa iyo, ang Diyos mismo. Kaya kung ang Diyos ang mag-angkin sa iyo, ikay para sa Kanya. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoong mahukbo, sa araw na aking gawin, sa mga tuwid bagay, isang tanging kayamanan. So ang may fear of the Lord,
ay tanging kayamanan sa Diyos. So, pag may fear of the Lord ka, ikay kayamanan ng Panginoon. Isipin niyo ito. Pag kayamanan, anong ibig sabihin ng kayamanan? Very precious. So, may fear of the Lord ka, ikay very precious in the sight of God. Kayamanan. Ang ginamit sa English, jewel. Jewelry. Di ba pag jewelry ay mahal ang jewelry? Isang tanging kayamanan. So hindi lamang God's property, hindi lamang tanging kayamanan ang may fear of the Lord. Ang sabi pa rito, aking silang kaawaan. Wow! So kanino ngayon ang mercy ng Diyos? Ang sabi, the Lord is good and His mercy endureth forever. Kanino ang kanyang mercy? To those who fear Him. Kaya kung may takot ka sa Diyos, ang mercy niya ay nasa iyo. Patuloy kang kaawaan, patuloy kang kahabagan ng Panginoon. Aking silang kaawaan na gaya ng isang tao na naawa sa kanya anak na naglilingkod sa kanya. Kung paano ang isang magulang naawa sa kanyang anak, how much more ang ating Ama na nasa langit, how much more ang Panginoong Jesucristo, how much more ang Holy Spirit. Amen! Na mangahawa sa atin. Thank God for His mercy. Praise the Lord. Malakay chapter 4, verses 2 to 3. Ngunit sa inyo, na nangatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. Tingnan niyo. Sisikat ang Son of Righteousness. Kanino? Sa may fear of the Lord. Anong ibig sabihin nito? Kung may takot ka sa Diyos, mahayag ang pagpapagaling ng Diyos sa buhay mo. Lalong magiging totoo sa buhay mo na siya si Jehovah Rapha, the Lord is your healer. At hindi lamang yon, hindi ka lamang gagaling, hindi lamang magiging totoo sa iyo na siya ang yung dakilang manggagamot. Kung ikay may fear of the Lord, gagamitin ka niya to heal the sick. Kasi sisilang sa iyo ang Son of Righteousness na may dalang kagalingan. And once you pray for the sick, ang may sakit ay gagaling. Amen! Sapagkat yung healing virtue of the Son of the living God ay magpo-flow sa pamamagitan mo from inside out. Huwag niyong kakalimutan, sabi, Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the great physician. Magpo-flow from inside out. Praise God. At huwag niyong kakalimutan, ang tunay na may takot sa Diyos, nabubuhay na napupuot sa kasalanan. Lumalayo sa kasamaan. Yan ang may fear of the Lord. Tingnan niyo ang kasunod. Pagkatapos na sisilang ang araw ng katwiran, si Jesus Christ, the Son of Righteousness, na may kagalingan sa kanyang mga pakpak, kayo'y magsisilabas. Anong gagawin? Magsisiluksong parang guya mula sa silungan. Anong ibig sabihin nito? Kayo'y magsisilabas. Pinakikita rito, yung ang may fear of the Lord ay may freedom, may liberty. Liberty in the Spirit. Liberty in the Holy Ghost. Kaya kayo'y magsisilabas at magsiluksong parang guya mula sa silungan. Ano ibig sabihin nito? Strength. May strength, may health.
may kalakasan, may kalusugan, ang may fear of the Lord. Then verse 3, anong sabi rito? At inyong yayakpakan ang masasama. Sinang pasama? Ang dyablo. So pag may fear of the Lord ka, yayapakan mo ang dyablo. Di ba sabi sa Biblia, si Satanas ay dudurugin sa ilalim ng iyong mga paa sa madaling panahon ng Diyos na kapayapaan. So nasaan ang kaaway? Dudurugin. At sino ang yayapak doon? Pangunahin na sa may fear of the Lord. Yayapakan mo ang dyablo. At sila'y maging abo sa ilalim ng mga talampakan ng iyong mga paa sa karawan ng aking gawin. Isipin mo magiging kaaway mo, magiging abo. Di ba sabi sa Bible, narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan. Na anong dapat natin gawin? Nating yurakan ang mga ahas at mga alakdan. At sa ibaba ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa namang paraan, ano sabi sa Bible? Hindi kayo maano. So may spiritual authority tayo. May kapahamalaan tayo. At ang kapahamalaan natin ay binigay ni Jesus. At ang kapahamalaan natin ay nasa pangalan ni Jesus Christ. Kaya ang sabi ni Jesus, in my name, you shall cast out demons. In my name, you shall lay hands on the sick, and the sick shall recover. In my name, you will do my works and greater works. Alam natin ang pangalan ni Jesus ay powerful. Nasa pangalan niya, lahat ng tuday lulod, lahat ng dilay, magpapahayag na si Jesus ang Panginoon sa ikaluwalhati ng Ama na nasa langit. Amen? In the name of Jesus. Praise God. Naroon ang ating kapahamalaan. Ang mga problema nating naranasan sa buhay na ito, dapat yung malaman, may nasa likod noon. Ang nasa likod noon ay evil spirit at yun ang ating kaaway. Yun ang kalaban natin. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Yun ay mga demonyo. Mga masamang espiritu ang kalaban natin, hindi mga tao. Kaya kung kayo may problema, alamin nyo kung ano ang espiritu na kagagawa sa taong iyon. Kung ang taong iyon napagmataas, bind the spirit of pride. Amen! And release the spirit of humility. Lalo na hindi marunong magpasakop, makinig. Operation niya ng spirit of pride. Lalo na mapagmalaki, mayabang, spirit of pride. Kung nakikita mo, hindi na marunong rumespeto, gumalang, lalo na sa mga nakatatanda, sa mga magulang, ay may ibang espiritu na yan. Yun ang kalaban mo. Ilan sa inyo ang ginagamit nyo ang authority na ibinigay sa inyo? Do you use the authority given to you by Jesus Christ? Dahil kung hindi natin ginagamit ito, mabubuhay tayo sa pagkatalo. Yan ang dahilan kung bakit nabubuhay sa defeat. Anong nabibigyan nilang daan? Ang dyablo. Di ba sabi sa Bible, huwag mong bigyan daan. Sino? Ang dyablo. Huwag mong sasabihin, oh, pastor, napaka-spiritual ko. Nagagamit ako dito ng Panginoon. Tandaan mo, si Pedro ay ginamit ng Diyos. Na nagtanong si Jesus, sino ba siya?
Sabi ni Pedro, "You are the Christ, the Son of the living God." At ang sabi ni Jesus, ito'y nireveal sa iyo ng Father. Pagkatapos noon, nagamit siya ng Panginoon para ipakilala kung sino si Jesus. Tapos noon, ang sabi ni Jesus, siya ay maghihirap, papatayin, at sa ikatlong araw, siya ay mabubuhay na maguli sa mga patay. Anong ginawa ni Peter? Halika, Jesus. At ang sabi niya kay Jesus, Jesus, hindi mangyayari yan sa iyo. Isipan mo, nagamit lamang siya, kagagamit sa kanya ng Panginoon. Ngayon, anong sabi ni Jesus? Lumayo ka, Satanas. Kasi si Satanas na nakagawa kay Pedro. Kaya kung hindi ka mag-iingat, magagamit ka ng kaaway. Huwag mong sasabihin napaka-spiritual mo. Kung hindi ka magiging maingat, pwede kang magamit ng kaaway. Kaya ang sabi doon, lumayo ka sa akin, Satanas, sapagkat ikaw ay tisod sa akin. Tingnan, nagamit ng Diyos, pagkatapos nagamit ng kaaway. Praise God. So matuto tayo ngayon to discern. Kahit yung tinatawag mong kapatid, sino ba siya? Kasi hindi lahat ng kapatid ay kapatid talaga. Hindi lahat. Kaya in these last days, mahayag yung mga tunay na mga mananampalataya ng ating Panginoon. Sino ba sila? Praise the Lord. Ngayon, may authority tayo. Sa authority niyan, may anointing of the Holy Spirit. At dahil sa anointing of the Holy Spirit, ang pamatok ng kaaway ay ano? Masisira. The yoke shall be destroyed because of the anointing. Ganito, madali pong malaman ang paggawa ng kaaway. Kung hindi na ayon sa Bible, sa kaaway na yun. Tandaan nyo, the Word of God is not subject to anything. Ang salita ng Diyos ay hindi pasa sa ilalim sa anumang bagay. Ang gifts of the Spirit are subject. The gift of prophecy is subject to the Word of God. Kaya nga ang sabi sa Bible, pag may nag-prophecy ang sabi sa Bible, judge. Kasi subject to the Word of God ang prophecy. Pero ang Word of God is not subject to anything. Kasi ito ang final word, final authority. Ito ang hindi nagkakamali. Kasi ang tao na vessel, pwede magkamali. Ang tao nagkakamali. Amen! Pero itong Word of God ay hindi nagkakamali. Kaya kung mayroong isa, hindi na marunong magpasakop ito, may iba nang gumagawa. Kaya doon malalaman ka agad. Kung naging chismoso, ay mayroon nang ibang gumagawa. Let's talk about Jesus Christ. Amen! Kaya tuloy, dahil puro chismis, hihina, nalulupay-pay. Hindi yan magpapalakas sa iyo, Word of God. Si Jesus Christ na ating Panginoon. Amen! Praise the Lord. Ngayon, sa Exodus 14, dito makikita natin sasaysayin ko muna ang pangyayari. Ang mga Israelita ay naalipin sa Egypt ng napakatagal na panahon. Pero sila ay inilabas ng Diyos ng isang gabi sa Ehipto. At nang sila inilabas ng Diyos, pinagaling sila sa lahat ng sakit at karamdaman at pinagpala. Dahil yung kayamanan ng Egypt, transfer ng Diyos sa kanyang bayan.
Habang silang nasa paglalakbay patungo sa promised land, hinabol sila ng hukbo ni Paraon. Hanggang sa umantong sila sa dagat na pula, na wala na silang mapagdadaanan pa. Wala na. Kaya nga mga Israelita, takot na takot. Kasi maabutan na sila ng Egyptian armies para ibalik sila muli sa pagkaalipin sa Ehipto. Ano ang sabi ni Moises sa kanila? Fear not, stand still, and see the salvation of the Lord. At yung mga Egyptian na yung nakikita, ay hindi niya na makikita magpakailanman. The Lord will fight for you. Ang Panginoon makipaglaban sa iyo, tumahimik kayo. So yun ang instruction. Anong ginawa ng Diyos? Hinati ang dagat na pula. Sa katotohanan, di nila alam na yun ang gagawin ng Diyos. Na yung paghati ng dagat na pula. Nang hinati ng Diyos ang dagat na pula, natuyo ang gitna ng dagat, at magkabilang bahagi ng dagat ay naging yelo. Kaya tumigas yun. At nakadaan doon ang bayan ng Diyos. Tingnan niyo. Kung sa tingin mo, napakahirap na malutas ang problema. Yun ay problema na napakatindi, hindi nila ako nung gagawin. Kaya may away tayo, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. Amen? Sa tingin natin posible, wala na, mahirap na. Is there anything too hard for the Lord? Is there anything too hard for God? Praise God. Kitang-kita nila. First time na nangyari. Ang dagat na pula ay nahati. Natuyo ang gitna. Naging wall ang magkabilang gilid ng dagat. At nakadaan ang bayan ng Diyos. At nang makadaan na ang bayan ng Diyos, habang sila'y dumadaan sa Red Sea, sa gitna ng dagat na pula, hinabol sila ng hukbo ni Paraon. Ano ang ginawa ng Diyos? Tinanggalan ang mga gulong na mga karo na mahumahabol sa bayan ng Diyos. Hanggang sa makatuwid sila doon sa kabilang dako ng dagat na pula. At anong ginawa ng Diyos? Pinagsauli sa dating kalagayan ang dagat at lahat ng mga kaaway nila ay nangalunod. Natupad ang salita ng Diyos. Nakita nilang pagliligtas ng Panginoon sa kanila. At ang Panginoon ang siyang nakipaglaban sa kanila. At yung mga Ehipsyo ay hindi na nila nakita magpakailanman. Tandaan nyo, pag sinabi ng Diyos, tiyak yun, totoo yun, mangyayari yun, magaganap nun. Amen! So nangyari. Ngayon, maaaring mag-isip kayo, bakit kinakailangan na hatiin ng Diyos ang dagat na mapula nang malapit na silang, nang malapit ng aabutan ang mga Israelita ng Egyptian armies. Bakit? Kasi kung wala pang Egyptian armies at hinati na kagad ng Diyos ang dagat na pula, hindi na sila susundan. Dahil kung nakatawid na sila doon sa kabilang dako, hindi na sila susundan. Kaya ang Diyos napakatalino. Alam niyang kanyang ginagawa. So, tiyak na susundan sila habang sila naglalakad sa gitna ng dagat na pula. So, habulin sila ng Egyptian armies. Nakikita niyo ba? Ang karunungan ng Diyos. Kasi para silang lahat ay mga lipol. Ano ito? Ito ay tinatawag na great work of God. Dakilang gawa ng Diyos. Sipin mo, ang dagat na pula ay nahati. Natuyo sa gitna at nakadaan ang bayan ng Diyos.
At ang sila malapit na abutan ng Egyptian armies, tinanggalan ng mga gulong ang kanilang karo. Kaya hindi na sila makapagpatakbo ng mabilis. Kasi wala nang gulong. Na makatawid na sila, pinagsauli ng Diyos ang dagat na po, lahat ng kanilang mga kaaway ay nangaluno. Anong sabi sa Bible? Ito ay great work of God. Exodus 14:31 sa English. And Israel saw the great work. Ang great work. So that great work. Ang that great work, yung paghati sa dagat na pula. At pagtanggal ng mga gulong ng mga karo ng Egyptian armies at pagpapasauli ng dagat na pula. Yun ay great work of the Lord. Kaya sabi, and Israel saw the great work which the Lord did upon the Egyptians. Tingnan nyo ang nangyari. And the people feared the Lord. Anong pinaunawa sa atin ng Diyos? Ang great work of God ay nagdudulot ng fear of God. So ang dakilang gawa ng Panginoon ay nagdadala ng pagkatakot sa Diyos. Kaya isa sa nagdadala ng fear of God ay great word of God. Anong kasunod? And believe the Lord, His servant Moses. Anong pinaunawa sa atin dito ng Diyos? Ang great work ay nagdadala ng fear of the Lord. Ang fear of the Lord ay nagbubunga ng believing in the Lord and His servants. So, ang pagkatakot sa Diyos, ang dakilang gawa ng Panginoon, nagdudulot ng takot sa Diyos. At ang pagkatakot sa Diyos, nagbubunga ng pananampalataya. Pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang mga lingkod. Kaya tingnan nyo. The people feared the Lord and believed the Lord and His servant, Moses. Ba, napakaliwanag. Kitang-kita. Kaya ang sabi sa 2 Chronicles 20 verse 20, at sila'y nagsibangon maaga sa kinaumagan at nagsilabas sa ilang ng Tikwa. At habang sila'y nagsilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, dinggin ninyo ako, O Huda, praise. At ninyo mga taga-Jerusalem, city of peace, believe, sumampalataya kayo sa Panginoon. Believe in the Lord and you shall be established. Manalig kayo, manampalataya kayo sa Panginoong Diyos at kayo'y magiging matatag. So sa pananampalataya mo sa Diyos, magiging matatag ka, matibay ka. Hindi ka matitinag, hindi ka makikilos. Anuman dumating sa buhay mo, anumang mangyari. Amen! Kasi ikaw ay matatag sa iyong pananampalataya. Kaya yung pananampalataya mo sa Diyos, magpapatibay siya, magpapatatag sa iyo. Sino ba ang mabuhay na Kristiyano? Yung mga nabubuhay sa unbelief, sa doubt. Kaya kunting problema, bagsak. Kunting pagsubok, knock out. Diba sabi sa Bible, ang sino mang pinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan, sa matid bagay ang ating pananampalataya. Faith is the victory. Pansin nyo sa Bible, nang hiningi ni Satan si Pedro, anong panalangin ni Jesus sa kanya? Huwag manghina ang kanyang faith. Kasi once nang hina ang faith mo, talo ka.
Praise God. Kaya sabi sa Bible, from faith to faith. Niligtas ka sa pananampalataya, manatili ka sa pananampalataya. So, believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe in His prophets, and you shall prosper. So sa pananampalataya, magiging matatag ka sa pananampalataya. Magpa-prosper ka. Giginhawa ka. Amen? Praise the Lord. So tandaan natin, ang great work of the Lord, nagdudulot ng fear of God, at ang fear of God, nagbubunga ng pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang mga lingkod. 1 Samuel 12, verses 14 to 19. Anong sabi rito? Kung magkagayi, matatakot sa Panginoon. Tingnan niyo. At maglilingkod sa Kanya. At makikinig sa Kanyang tinig. At hindi maghihimagsik laban sa utos ng Panginoon. At gayon din, ang hari na naghahari sa inyo, ay magiging masunurin sa Panginoon ninyong Diyos. Ay mabuti. Lahat siya ay mabuti pinagagawa ng Panginoon. Verse 15. Ngunit kung hindi ninyo didinggin ang tinig ng Panginoon, kundi maging magsik kayo laban sa utos ng Panginoon, ay magiging laban nga sa inyo ang kamay ng Panginoon, gaya sa inyong mga magulang. Verse 16. Ngayon nga'y tumahimik kayo. At tingnan ninyo itong dakilang bagay na gagawin ng Panginoon sa harap ng mga mata. Anong gagawin ng Panginoon? Anong gagawin ng Panginoon? Great thing, dakilang bagay, napakalaga ito. Bakit ito'y binibigyan ko ng diin para maintindihan nyo mamaya? Kanina, great word. Nagdulot ng fear of the Lord. Ngayon, great thing, dakilang bagay. Verse 17. Hindi ba pag-aani ng trigo sa araw na ito? Pagpanahon ng pag-aani ng trigo ay anong panahon yon? Summer season. Mainit ang panahon. Pag mainit na ang panahon ng pag-aani. Hindi ba pag-aani ng trigo sa araw na ito? Summer na summer. Napakaganda ng sikat ng araw. Pero anong sabi ni Samuel? Ako'y tatawag sa Panginoon. Siya'y magpapasapit ng kulog at ulan. Summer na summer. Pero magpipray siya. Ng Diyos ay magpapasapit ng kulog at ulan. Usually, ang kulog at ulan magaganap pagka magtatag-ulan na. Pero pag summer, walang kulog at ulan. Napakahalaga nito. Sabi, siya'y magpapasapit ng kulog at ulan, at iyong malalaman at nakikita na ang iyong kasamaan ay dakila. Na iyong ginawa sa paningin ng Panginoon sa paghingi ninyo ng isang hari. Verse 18. Sa gayoy tumawag si Samuel sa Panginoon. At ang Panginoon nagpasapit ng kulog at ulan ng araw na iyon. Napakatindi ng sikat ng araw. Hindi umuulan. Nang siya mag-pray, biglang kumulog at umulan. At tingnan nyo, at ang buong bayan ay natakot na mainam. Tingnan nyo, natakot sa Panginoon at kay Samuel. So anong ibig sabihin nito? Itong kulog ay hindi basta kulog ito. Hindi ito pangkaraniwang kulog.
Na pag malapit ng tag-ulan, nakakarinig tayo ng mga kulog at kidlat, di ba? Na pangkaraniwan na lang sa atin. Itong kulog na ito ay supernatural thunder. At ang kulog na ito ay napakalakas. At ang ulan, hindi ito pangkaraniwang ulan. Alam natin, pag umulan, para sa atin, pangkaraniwan lang. Ulan na ito ay napakalakas. Bumubuhos ang ulan. Kaya nga, anong dinulot nito? Ang buong bayan ay natakot na mainam sa Panginoon. Napansin nyo kanina, sabi ng Diyos, ako'y gagawa ng dakilang bagay. So ano ang dakilang bagay? Ito pagkakaroon ng kulog at kidlat. Ito ang dakilang bagay na nagdulot sa kanila ng fear of the Lord. Sipin mo, dumadagundong sa lakas ng kulog. Torrential rain, bumubuhos ang malakas ng ulan. Kaya dahil doon, natakot sila sa Diyos. So ang fear, ang great thing, dakilang bagay. Kanina, great word. Ang dakilang bagay ay nagdudulot ng fear of the Lord. Then, verse 19. At sinabi ng buong bayan kay Samuel, ipanalangin mo ang iyong mga lingkod sa Panginoon mong Diyos upang huwag kaming mamatay sapagkat aming dinagdag sa lahat ng aming mga kasalanan ang kasamang ito. Na humingi kami para sa amin ng isang hari. Kasi nga, nainggit sila sa ibang mga bansa. Sapagkat ang ibang mga bansa ay may hari na tao. Gusto nila maging tulad sa kanila, samantalang kakaiba sila sa lahat. Maging tulad sa kanila, na magkaroon rin ng hari na tao, kaya humingi sila kay Samuel, nabigyan sila ng hari na tao. At sa pagpupumilit nila, nagalit ang Diyos. Pero pinahintulutan ng Diyos yun, magkaroon sila ng hari na tao. Sinang unang hari ng Israel? Si Saul. Na nireject ng Panginoon din dahil sa disobedience. Pagsuway. Bakit? Ang hari nila ang Diyos. Pinagpalit nila ang Diyos sa tao. Kaya nagkasala sila. Kaya kung pagpapalit si Jesus sa kaninumang tao, amen! Huwag mo ipagpapalit ang gawain ng Panginoon sa anumang aktibidad. Si Jesus bang number 1 sa buhay mo? Ang tanong, si Jesus ba ang number 1 sa buhay mo? Kung siyang number 1 sa buhay mo, hindi pagpapalit ang gawain ng Panginoon. Ang Sunday Lord's Day, gawain niya ng Panginoon. Isang araw sa Panginoon, katumbas ng 1,000 taon. Kaya sabi sa Bible, huwag mong pabayaan ang pagkakatipon. Huwag mong pabayaan. Pag sinabi sa Bible, huwag mong pabayaan. Pag pinababayaan mo, nagkakasala ka. Kasalanan yan. Maliwanag Bible, huwag mong pabayaan. Pag pinababayaan mo, anong ibig sabihin nun? Sinusuway mo ang Word of God. Maliwanag po ba? Wala pong malakas sa Kristiyano na sumusuway sa Diyos. Once na kayo sumuway sa Diyos, you are weak Christian. Kasi ang kasalanan ay nagpapahina. Si Samson napakalakas. Pero dahil sa kasalanan, naging mahina. Kaya ang iba nahuhulog sa tukso kasi mahina. Diba sabi sa Biblia, magsipanalangin kayo upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig. May ibig na dumalo ka sa church. May ibig na manalangin ka, magpuyat ka. Yan ang ibig na yung espiritu na born again spirit. May ibig. Ngunit mahina ang laman. Mahina ang laman sa tukso. Kaya para maging, huwag tayo pumasok sa tukso, sabi, watch and pray. Praise the Lord. Ngayon, bakit dumarating itong mga salitang ito? Wala ito sa, ang Panginoon naggumagamit sa akin sa oras na ito. Marami ko sinabi sa inyo na wala rito.
Pag ako'y tumatayo sa harapan nyo, sabi ko, Lord, ang kalooban mo mangyari. Siya nakakalam ng lahat. Praise God. So maliwanag sa atin, ang great thing ay nagdudulot ng fear of the Lord. At ang fear of the Lord ay nagbubunga ng repentance. Tingnan nyo, humingi sila ng prayer. Ito'y pagsisisi. Sa ginagawa nilang dakilang kasalanan, pagtanggi nila sa Diyos na kanilang hari. Mga kapatid kay Kristo, maging maingat tayo. Mayroon transference of the Spirit, good or bad. Lalo ka na kung bukas lagi at may dalayan ng ibang espiritu, mahawaan ka. At hindi mo madidiscern, nakagawa na pala sa buhay mo ang evil spirit. Kaya be careful in these last days. So, ang great work, a great thing, ay nagdulot ng fear of the Lord, at ang fear of the Lord ay nagbunga ng repentance. Acts 2, 42 to 43. Tingnan niyo, sabi rito. At sila'y nagsipanatiling matibay, saan? Sa turo ng mga apostol. Ano bang turo ng mga apostol? Turo ni Jesus Christ. Ano bang turo ni Jesus Christ? Word of God. Jesus is the Word of God. At sa pagsama-sama, unity. Kaya kung mayroon mang gustong sumira sa pagkakaisa, kaawayan. Kaya dapat malaman mo kaagad. Kung naghahatid sa division, disunity is of the devil. At sa katotohanan, isa yan sa works of the flesh. Isa sa bunga ng laman, sabi sa Bible, pagkipagkaalit at pagkakabahabahagi. Yan ay gawa ng laman. At sa pagsama-sama at sa pagpuputol-putol ng tinapay, Holy Communion. Number 4, prayer. Ngayon, number 1, sabihin, simatili matibay sa turo ng mga apostol, at turo ng mga apostol ay Word of God. Ang Word of God is alive and powerful. Number 2, unity, pagsama-sama. There is power in unity. Number 3, Holy Communion. There is power in the Holy Communion. And number 4, prayer. There's power in prayer. So ano dapat natin maunawaan? Sa power of God, ito'y magdudulot ng fear of God. Verse 43. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa. Ang takot sa Diyos ay dumating sa bawat tao. So, ang power of God, power of His Word, power of unity, power of Holy Communion, power of prayer, nagdadala ng fear of the Lord. At ang fear of the Lord ay nagbubunga, ang bunga, at ginawa ang maraming mga kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. So ang fear of the Lord ay nagbubunga ng signs and wonders. Kaya kung may fear of the Lord, ang signs and wonders, mahayag. Alam niyo ba, natutunan ko mula sa Diyos? Pag may gawain ng Panginoon, kahit na may gawain, tinatanggihan ko yun, inuuna kong gawain ng Panginoon. I love Jesus. Yan ang natutunan ko mula sa Diyos. Pag may gawain, kahit may ibang nag-iimbita sa akin, no, dadala ko sa gawain ng Panginoon. I love Jesus.
Yun ang dapat yung matutunan. In these last days. Kasi doon mo mapapatunayan, sino ba mas mahal mo? Yung pupuntahan mo o yung gawain ng Panginoon? Ang tanong, sino? Ano? Di ba? Sino mas mahal mo? Anong mas mahalaga sa'yo? Gawain ng Panginoon? O iba pang gawain? Praise the Lord. Tandaan niyo, isa sa dahilan kung bakit nanghihina sa espiritual ang iba, dahil pinababayaan nila ang gawain ng Panginoon. Once na pinabayaan mong gawain ng Panginoon, huwag kang magtataka kung ikay nanghihina spiritually. Yun na nga ang dumadalo sa gawain ng Panginoon, nanghihina pa rin. How much more na yung pababaya? Diba? Sa tagal ko ng pagpapagamit sa Diyos, marami na akong karanasan. Ganon talaga. Kasi once na sinuway mo ang Word of God, hindi ka pwedeng maging malakas, maging mahina ka. Kaya nga, piliin mo ang kaibigan mo. Dapat ang kaibigan mo maghahatid sa iyo sa mainit sa paglilingkod sa Diyos. Hindi maglalayo sa iyo sa Panginoon. Dahil may sinasabi sa Bible, corrupt communication. Ano sabi ron? Ha? Oh, bad companies corrupt communication. Ang masamang kasama. Naghatid sa masamang pag-uugali. Kaya piliin mo sa samahan mo. Ganda sa samahan mo, spirit-filled, full of God's Word. Dahil pag yan, mainit, naglilingkod sa Diyos, yung fire na nasa Kanya, matatransfer sa iyo. Naalala ko noon ako'y bago-bago. Nagsishare ako about prayer. Habang ko nagsishare ng prayer doon sa mga kapatid, damang-dalay na fire of God. Mamaya nagpipray na sila. See, once you are anointed at with the power of God, yung nasa kanila, matatransfer sa buhay mo. Iron sharpens iron. Anointing sharpens anointing. Kaya ang kasama mo, anointed ka, lalong lalakas ang anointing. Amen? Lalong mag-increase ang anointing. Praise God. Sabihin, hallelujah. Hallelujah. Acts 5. Itong Acts 5, isi-share ko na lang. Ikukuhan mo na lang verse 11 to 12. Kasi mapapahaba tayo kung babasahin ko pa ito. Dahil sa pagkilos at paggawa ng Holy Spirit mightily, ang mga tao noon ay nahatid na ibenta ang kanilang mga ari-arian. Ibenta nila kanilang lupa. Hindi ito inutos ng mga apostol sa kanilang gawin. Ngayon, may mag-asawa. Si Ananias at si Sapphira. Nagkasundo sila na ibenta ang kanilang pag-aari at kanilang lupain. At pagkatapos, yung halaga ng lupain, ang bahagi noon, itatago nila. So, nang mabenta na, ang pag-aari nila, dinala ang halaga sa harapan ng mga apostol. Na pinapalagay nila na yun ang buong halaga ng kanilang pag-aari. Ngayon, nahayag ang word of knowledge. Pinaalam ng Espiritu Santo kay Pedro na si Ananias ay nagsinungaling sa Holy Spirit.
Sabi, ikaw ay nagsinungaling sa Espiritu Santo. Ikaw ay nagsinungaling sa Diyos because the Holy Spirit is God Almighty. Amen! The Holy Spirit is not a thing. He is a person, divine person. He is the third person in the Trinity of the Godhead. So sabi sa kanya, nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Nagsinungaling ka sa Diyos sapagkat ang Holy Spirit ay Diyos. Ano nangyari kay Ananias? Biglang bumagsak, patay. Then, dumating naman ang kanyang asawa, si Sapphira. Tinanong, nagsinungaling rin. Tingnan niyo, binigyan siya ng pagkakataon para magsabi ng totoo, pero nagsinungaling rin. Ganon din ang nangyari, bumagsak, patay. Tandaan niyo, hindi naman sinabi ng mga apostol, ibigay nila lahat ang halaga ng kanilang kinikita. Nasa kanilang kapasyahan. Kung magkano ang ibibigay nila. Kaya lang problema sa kanila, ipinalagay nila, yun ang buong halaga ng pag-aari na binenta nila. Ano yun? Pagsisinungaling. Acts 2, o Acts 5, 11 to 12. Tingnan nyo, dahil doon, at sinidlan ng malaking takot ang buong iglesia. At ang lahat na nakarinig ng mga bagay na ito. Tingnan nyo, anong dinulot nito? Fear of the Lord. Nang ibinenta ang kanilang pag-aari, wala roon si Pedro. Pero nireveal sa kanya ng Holy Spirit through the gifts of the Spirit na tinatawag na revelation gift, word of knowledge. Na magsalita si Pedro kay Ananias at si Sapphira, hindi niya sinakal para mamatay. Hindi siya kumuha ng punyal o tabak para tagain, para mamatay. No, nagsalita lang siya. Nagsalita kay Ananias at Sapphira at sila'y bumagsak patay. Ano yon? Dalawa pa na gifts. Power gifts. Sa power gifts, gift of faith at working of miracles. Patay. Kaya nga, anong dapat natin malaman? Pag nag-fully operate ang 9 gifts of the Spirit, magdudulot ito ng fear of the Lord. Full manifestation of the gifts of the Spirit. Tingnan niyo pagkatapos nagkaroon ng fear of the Lord. Sa English na lang, sa English verse 12. So, ang gifts of this, sa full manifestation of the gifts of the Spirit, nagdudulot ito ng fear of the Lord. Then, ang fear of the Lord ay, tingnan niyo kasunod. And by the hands of the apostles were many wonders, were many signs and wonders wrought among the people. Pag may fear of the Lord, mahayag ang many signs and wonders. Kailangan muna ng fear of the Lord para mahayag, mangyari ang maraming mga tanda at maraming mga kababalaghan. Tingnan nyo, panguli. Acts 3. Dito kung tatapos ang message. Naka-part 3 tayo ng fear of the Lord. Acts 3, verses 20 to 21. Tingnan nyo ang nakalagay dito. At upang kanyang suguin ang Kristo,
na itinaga sa inyo na si Jesus. Susuguin si Jesus. Verse 21. Na siya'y kinakailangang tanggapin ng langit. Diba si Jesus umakyat sa heaven? Tinanggap ng kalangitan. Hanggang, tingnan nyo, sa mga panahon ng pagsasauli. Sa dati, tingnan nyo, sa dati ng lahat ng mga bagay. Na sinalita ng Diyos sa pamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta, buhat pa ng una. Anong pinauunawa sa atin dito ng Diyos? Ang verse 20 ay tungkol sa muling pagparito ni Jesus. At ang verse 21, na bago siya dumating, magkakaroon ng restoration of all things. Pagsasauli ng lahat ng mga bagay. Sa King James Version, ginamit restitution. Pero sa ibang salin, restoration of all things. So bago siya darating, i-restore niya, isasauli niya ang lahat ng bagay. Restoration of God's power. Restoration of God's glory. Restoration of the 9 gifts of the Spirit. Restoration of the fear of the Lord. Kaya nga may restoration of the fear of the Lord. Kasama yan sa i-restore ng Panginoon bago siya dumating. Kasi once na ikaw may fear of the Lord, magiging ready ka sa pagbabalik ni Jesus na Panginoon. At magagamit ka niya para mahayag ang signs and wonders. Magagamit ka niya para sa manifestation of the gifts of the Spirit. Be ready for the restoration of all things. Isa na ang fear of the Lord. Yan ang nakikita ko. Ang Diyos gumagawa mightily sa church, kaya lang may kaaway na gustong madlang. Ang church, palipad na pataas, subalit may nagagamit ang kaaway. Kumbaga, hinihila para yung pag-take off ng church ay mangyari. Pero may humihila. Sana huwag kang ganyan. Dahil kung manatili ka sa ganyan, ang Diyos mismo ang mag-aalis sa iyo. Yan ang pinakita sa akin ng Diyos. Lahat ng mahadlang sa God is our refuge, yan ang inalis ng Panginoon. Ito'y warning para sa lahat. Praise God. Huwag natin kakalimutan, sabi sa Bible, ang nagmamataas ay binabagsak. Ang nagpapakababa, ang siyang tinataas. Kaya paggamit tayo hindi sa kaaway, kundi sa Panginoon. Amen?